Sa paglipas ng panahon talagang marami ng mga lumubog na barko sa kailaliman ng karagatan, ang may dalang mga lihim na sana ay hindi na nalaman pa ng tao. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa mga operasyong militar na matagal nang tinatago, habang ang iba naman ay sadyang hindi dapat matagpuan dahil sa mga laman nito o kung paano ito lumubog. Pero dahil sa matitinding divers at makabagong deep sea technology, isa-isa na silang nadiskubre at ang laman nito ay sabihin na lang natin na mga bagay na mas mabuting na natiling nakabaon. Pero bago natin simulan isa-isahin ang mga barko na hindi na dapat natagpuan pa, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong 1947, ilang barko sa may Strait of Malacca ang nakatanggap ng nakakakilabot na distress call. Isang boses mula sa Dutch freighter na Orang Medan ang narinig na nagsasabi na kitil na ang lahat ng opisyal, kabilang ang kapitan, nasa chart room at bridge. Posibleng buong crew ay wala na rin. Pagkatapos ng kaunting ingay at hindi maintindihang salita, may huling mensahe pa na ako na ang susunod. Nang marating ng mga rescuers ang barko, na tila wala namang pinsala, lahat ng crew ay natagpuang kitil na. Ang mga mata nila ay dilat na dilat, ang mga kamay nakaunat na parang may tinataboy. Pero walang pinsala ni isa sa kanila at habang iniimbestigahan pa ang barko, bigla itong nasunog at sumabog. Lumubog ang Urang Medan at walang kahit anong ebidensyang naiwan. Hanggang na ngayon, hindi pa rin alam kung ano talaga ang nangyari o kung tunay bang nag-exist ang barkong ito. Mahigit 170 years na itong nawala at nang matagpuan, ang laman ay nakakagimbal. Ang HMS Terror ay bahagi ng kilalang Franklin Expedition noong 1845, isang misyon ng British para tuklasin ang Northwest Passage. Kasama nito ang kapatid na barkong HMS Erebus at parehong bigla na lang nawala. Dekada ang lumipas, tanging mga kalansay at sirang kampo lang ang natagpuan ng mga researchers at may mga hiwa sa buto na tila palatandaan ng mga desperadong desisyon. Noong 2016, natagpuan ang HMS Terror sa ilalim ng yelo sa Arctic na halos buo pa rin. Sa loob nakita ang mga plato, tsinelas, at kahit mga lata ng pagkain na di pa nabubuksan. Parang iniwan lang ito kahapon, pero ang pinakakakaiba ay nakakandado mula sa loob ang cabin ng kapitan. Pinaniniwala ang natrap sa yelo ang crew at dahan-dahang nakitil dahil sa gutom, pagkawala sa sarili at posibleng mas madilim pang dahilan. Ang isa naman na ito ilang linggo matapos matagpuan ng mawala, ang buong crew ay nawala pero naiwan lahat ng gamit nila. Taong 1955, umalis ang MV Joyita mula sa MOA, sakay ang 25 na katao. Hindi na ito dumating sa destinasyon at 5 linggo ang lumipas, natagpuan ng barko na nakalutang, pero 600 miles sa labas ng ruta nito. Nakatutok pa sa distress frequency ang mga radyo. Wala na ang logbook, navigation equipment at lifeboats. Pero ang bagahe ng crew, medical supplies at cargo, hindi man lang ginalaw. Walang palatandaan ng gulo. Walang katawan at walang paliwanag. May mga teoryang ito raw ay dahil sa piracy, mutiny, o kahit alien abduction. Pero hanggang ngayon, ni isa sa 25 na sakay ng Joyita ay hindi pa rin natatagpuan. Isang barko naman na puno ng kayamanang nagdulot ng international war dahil sa halagang mahigit kalahating bilyong dolyar. Noong 2007, isang pribadong kumpanyang tinatawag na Odyssey Marine Exploration ang nakatuklas ng shipwreck sa baybayin ng Portugal at ng kanilang hukayin, 17 toneladang ginto at pilak ang kanilang nahukay. Pero narito ang twist. Ayaw nilang sabihin kung anong barko ito. Agad silang kinasuhan ng bansang Spain. Ayon dito, ang barkong iyon ay isa sa kanilang galyon na lumubog noong 1804 matapos atakihin ng British. Sa huli, ipinag-utos ng korte sa US na isauli ng Odyssey ang buong kayamanan sa Spain. Pero nananatili ang tanong, bakit ganun karami ang dala nitong yaman at yun na ba talaga ang lahat? Ang isa naman na ito ay isa sa pinakakakaibang banggaan sa kasaysayan ng karagatan. Ang Andrea Doria, isang Italian luxury liner, ay itinuturing na isa sa mga pinakamagarbong barko ng panahon nito. Pero noong 1956, isang araw bago ito dumating sa New York, bumangga ito sa barkong Swedish na Stockholm. Parehong may radar ang dalawang barko, pero hindi pa rin naiwasan ang trahedya. Unti-unting lumubog ang Andrea Doria at 46 na katao ang nakitil. Makalipas ang ilang taon, binalikan ito ng mga divers at ang kanilang nakita ay nakapagtataka. Nakabitin pa rin ang mga chandelier, may mga laruan na palutang-lutang sa mga cabin at mga bote ng alak na buo pa. Ang mas nakakapagtaka pa, dapat ay maiiwasan ng banggaan. Parehong kapitan ang nagsabing nakita nila ang kabilang barko, pero parehong nagkamali sa estimate. At ayon sa iba, baka raw hindi lang simpleng miscommunication ang dahilan ng trahedya. Ang submarine naman na ito mula World War II ay dapat matagal nang nasa ilalim ng dagat pero hindi ito natagpuan doon.
Matagal nang naniniwala ang Germany na ang U-869 ay lumubog malapit sa baybayin ng Morocco. Pero noong 1991, ilang recreational divers sa baybayin ng New Jersey ang nakadiskubre ng isang kakaibang submarine at hindi ito kahawig ng kahit anong allied vessel. Matapos ang ilang taong pagsisid at dokumentasyon, napatunayan ang imposible. Ito nga ang nawawalang U-869. Pero bakit ito naroon libu-libong milya mula sa dapat nitong lokasyon? Ang submarine ay selyado pa rin at pinaniniwalaang naroroon pa sa loob ang buong crew. Hanggang ngayon, misteryo kung ano ang totoong misyon nito. Isinugo ba ito sa isang lihim na operasyon o sinabotahe ito ng sarili nilang puwersa? Ito naman ang isang World War II shipwreck na maaaring sumabog anumang oras at pwedeng kumitil ng buong bayan. Noong 1944, lumubog ang SS Richard Montgomery malapit sa baybayin ng Kent, England. May dala itong mahigit 6,000 toneladang pampasabog at 1,400 tonelada sa mga ito ang naiwan sa lumubog na barko. Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin ito ng tubig at patuloy na naaagnas ang istruktura. Ayon sa mga ulat ng gobyerno, kapag sumabog ito, maaaring mabura ang kalapit na port town, magdulot ng pagbaha sa Thames Estuary at magresulta sa libu-libong pagkakitil. Pero ang pag-alis sa mga pampasabog ay masyado ring delikado. Kaya ngayon, pinagmamasdan na lang nila ito at literal na isang ticking time bomb sa ilalim ng dagat. Kilala nating lahat ang Titanic. Pero ang kapatid nitong barko, ang HMHS Britannic, ay may mas misteryosong kwento. Ang Britannic ay dinisenyo para maging mas ligtas kaysa sa Titanic. May dagdag na lifeboats, mas matibay na hull, at mga safety upgrades. Pero noong 1916, habang ginagamit bilang hospital ship, sumabog ito matapos tamaan ng underwater mine sa Greece. Lumubog ito sa loob lamang ng 55 minutes na mas mabilis pa kaysa sa Titanic. Noong 1970s, natagpuan ang labi ng barko, nakahiga sa gilid, pero halos buo pa. Sa loob, naroon pa rin ang mga gamit medical, surgical tools, at stretchers na nakatali pa sa lugar. Ang tanong lang ay paano ito lumubog ng ganong kabilis, kahit may mas mahigpit na safety features. Hanggang ngayon, walang tiyak na sagot. Ang shipwreck naman na ito ay sobrang mahalaga na halos nagdulot ng makabagong digmaan sa kayamanan. Ang San Jose ay isang Spanish galleon na nilubog ng mga British noong 1708 malapit sa Colombia. At ang laman nito ay mahigit 200 tonelada ng ginto, pilak at mga emerald, isa sa pinakamalaking treasure cargo na naitala. Tinagurian itong Holy Grail ng mga shipwrecks. Noong 2015 nang sa wakas natagpuan ng Colombia ang barko, imbes na magdiwang kaguluhan ng sumunod, Spain ang nagsabing kanila iyon. Mga indigenous group ang nagsabing may karapatan din sila. At syempre, mga treasure hunters na dekada nang naghahanap nito ang umaangkin din. Sa halagang tinatayang mahigit $17 billion, hindi maiiwasan ang mga demanda, lihim at kontrobersya. Hanggang ngayon, classified pa rin ang eksaktong lokasyon ng San Jose dahil alam nilang maraming magtatangkang kunin ito. Nang matagpuan naman ng mga divers ang barkong ito sa Great Lakes, hindi sila handa sa kung ano ang sasalubong sa kanila. Noong 1927, nawala ang SS Kamloops habang tinatamaan ng matinding snowstorm sa Lake Superior. Walang nakakita dito sa loob ng 50 years, hanggang sa madiskubre ito noong 1977. Pagpasok ng mga divers sa wreck, may isang tagpong hindi nila makakalimutan. Isang katawan ng tripulante ang naroon pa rin at parang huminto sa kanya ang panahon. Nasa engine room siya, nakabukas pa ang mga mata, maputi at parang wax ang balat. Dahil sa lamig at dilim ng tubig, nanatiling buo ang katawan. Tinawag siyang Frozen Man at ayon sa mga ulat, nandoon pa rin siya hanggang ngayon. Ang SS Kamloops ay nananatiling isa sa mga pinaka-eerie na wreck dives sa buong North America.